ang purpose nila para patahimikin si Pastor Apollo Sikibuloy upang mapigilan ang pagsuporta kay Vice President Inday Sara Duterte sa 2028 presidential election. Vice President Inday Sara Duterte maaga pong pinilayan ng gobyernong Marcos, anak ng kamote. Gagawin talaga nila ang lahat upang hindi po manalo si Vice President Inday Sara sa paparating na po, papalapit na ho ito na 2028 presidential election. O ito, Pastor Apollo Sikibuloy, mga assets ay piniphrase na po ng gobyernong nakangiwi ang pangaanak ng kagwang naman. Oh, ganong katindi ngayon ang labanan, no? Talagang lahat ng mga supporters ni Vice President Inday Sara ng mga Duterte na alam nila na may kapasidad pagdating sa pinansyal na posibleng magsuporta kay Vice President Inday Sara sa paparating na presidential election ay pinapatahimik na po nila. Ngayon ang matindi ho kay Pastor Apollo Sikibuloy ay aagawin talaga nila ang kayamanan ng QOJC dahil alam po nila na ang QOJC ay talagang mag-all out po yan at kahit ibuhos lahat ng kayamanan ng QOJC para manalo lang si Vice President Inday Sara Duterte ay gagawin po nila yan. Mukhang kukunin na po ni Lisa Baki ang kingdom ng QOJC, anak ng kagwang naman. Oh. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Sa kabila po ng mga paratang kay Pastor Kibuloy, mga black propaganda na hindi naman totoo, walang katotohanan at ito'y lamang politically motivated, yung mga pagbuhay sa mga kasong namatay na ng Marcos admin, ay marami rin pong nagtatanggol kay Pastor Apollo Sikibuloy sa social media. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon, mga kabisdak. Alam niyo, yung galawan ng gobyernong ito, talagang nakatuon lang po sa mga Duterte kung paano po nila mapabagsak. Kaso nga lang ang problema, hindi po mapabagsak-bagsak itong mga Duterte si Vice President Inday Sara. Ngayon, ang goal nila ay naghahanap po sila ng mga kakampi ng mga Duterte na yun ang kanilang pabagsakin. Isa na nga ho yan si Pastor Apollo Sikibuloy, nakilala po talaga sa talagang taga-suporta ng mga Duterte mula noon hanggang ngayon, na kahit itong si Bongbong Marcos naambunan din po, no, ng QOJC ni Pastor Apollo Sikibuloy ng tulong, lalo na po yung 2022 presidential election. All out ang suporta ni Pastor Apollo Sikibuloy. Kasama ang SMNI dyan. Nananalo lang itong hinayupak na bangag dahil po sa SMNI na binigyan po siya ng tahanan ng platform at doon siya nagsasalita patungkol sa kanyang budol na plataforma. Ganun po sila kagago itong gobyernong Marcos. Na yung prangkisa nga po ng SMNI hanggang ngayon suspendido pa rin. Wala pa pong free TV. Sa social media na lang sila, YouTube at Facebook, no? Social media platform, nandun pa rin ang SMNI. At lumalaban pa rin hanggang ngayon. Kaso ito, iba na po itong usapin patungkol po sa mga assets ng QOJC na pinifreeze na po ngayon, pinag-utos po ngayon ng Makati Regional Trial Court. Grabe, ang tindi, no? Ang aga ng demolition job agad. Kasi alam nila, si Pastor Apollo Sikibuloy at ang buong pwersa ng SMNI ay talagang mag-full support po yan sa kandidatura ni Vice President Inday Sara. Walang question po yan. Kahit konting question wala ho. Okay. Ito po yung balita pong nasaga po natin. Kagabi ho ito. Actually, yung iba, nung mga nakarang araw, nagbalita na po. O ito po, galing po yan sa isang istasyon na One at TV Philippines. Teka lang. Tama nga. One TV Philippines. O dito po tayo, ito po yung ilalabas natin, ito po yung komentuhan natin dahil dito po nanggagaling yung mga comment no, ng mga netizen na talagang suportado po nila si Pastor Apollo Sikibuloy at ipinagtanggol po nila, no,
At siyempre tayo ipagtanggol po rin po natin 100% no question yan. Kaya nga po nandito tayo ngayon sa Bisdak Pilipinas at pinag-uusapan natin. Kakaiba po yung mga komento dyan, mga kabisdak. At talagang tinatamaan po dito yung mga kawatan sa gobyerno. Okay, ito po yung breaking news ng 1TV Philippines. Makati Court freezes massive empire of Pastor Apollo C. Quiboloy. Everything from bank accounts, isipin mo, everything from bank accounts to fire trucks and a private jet now under government lock. Isipin mo yan. Naka-freeze na. Isipin mo yung mga accounts. Ito po yung mga kautusan ng Makati Regional Trial Court in a sweeping 12-page asset preservation order. The Makati Regional Trial Court Branch 147 has slapped a hold on 12 bank accounts. 12 bank accounts, mantakin mo yan ha. Alam mo yung mga account na yan, yun po yung pinangtustos sa operation ng ng QJC. Tandaan po ninyo, ang QJC hindi po yan hindi po yan government organization. Yan po ay religious organization. Putsang intindi, no? At anong kinalaman dun sa mga kaso ni Pastor Quiboloy itong pag-appraise ng asset si Pastor? Okay, tuloy lang natin, 12 bank accounts, 37 real estate properties, anak ng kagwang. Kasama na dito ang Kingdom at saka yung Glory Mountain, anak ng kamuti talaga, Prayer Mountain. 25 vehicles, yung mga sasakyan, including 2 fire trucks, pati yung fire trucks na pag may mga sunog, pwede kang rumusponde, tumulong sa mga nasunugan. Ayan, naka-freeze din, anak ng kamuti, a fuel tanker, and even as a Cessna aircraft linked to Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy and the QJC's executive. The court said the freeze is needed to keep the assets from being hidden or moved out of reach, while civil forfeiture and other legal proceedings continue. Quiboloy and QJC were unable to prove the assets came from legitimate sources, the order added. This later legal clampdown comes amid serious criminal allegations against Quiboloy, who is facing multiple charges, including sex trafficking and money smuggling. Alam niyo po, nakaalibadbaran po ako dito kasi unang-una, kini-question nila yung mga assets ni Pastor Quiboloy kung legal ba ho ito, nanggagaling ba sa legal na gawain. Napakasimple lang naman ho eh. Puntahan nyo na lang kung yung mga businesses, yung mga negosyo ng QJC, mga assets, kung legal o hindi, kung nag-comply sila ng requirements sa gobyerno, simple lang ho yan. O anong sasabihin? What, for example, merong current restaurant ang QJC, no? Tingnan nyo yung restaurant na yan, kung yung kita nila ay galing sa illegal, kung wala silang permit. Pero kung nag-comply naman sa gobyerno, nag-remit ng taxes na maayos, putang ina, wala tayong problema. Hindi po pwedeng i-freeze yan. In the first place, ang assets ng QJC, hindi po yan galing sa nakaw sa kaban ng bayan. Hindi po yan government assets. Hindi po yan public establishment. Yan ay pribadong establishment. Yan ay private assets na kailanman ni piso, walang ambag si bangag dyan. Walang ambag yung mga taxpayer dyan. Dahil legit, pinaghirapan po yan lahat ng miyembro ng QJC at walang kinalaman doon sa mga akusasyon na kaso labang kay Pastor Quiboloy, yung mga assets at mga bank accounts ng QJC. Ano po yung kinalaman doon? Mag-iisipan mo. Mantakin mo, yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan ngayon, ng trilyon-trilyon, bilyon-bilyon, Martin Romualdez, lahat sila, mga kongresista, hindi man nila na-freeze yung assets. Na yan ay galing po mismo sa mga taxpayer. Yung assets ni Romualdez, ng asawa niya, anak niya, Sandro Marcos, Liza Marcos, Bongbong Marcos. Anong gagawin natin dyan?
na meron na nga hong mga testimonya ang mga ex-marines na mga bagman ni Saldico na yung pira pinagdi-deliver dyan sa first family. Hindi ma-fresh nila yung assets na yun. Di ba ho? Umiiyak ng taong bayan. Dahil sa pagnanakaw ninyong mga animal kayo. Pero hito, Pastor Apollo Sikibuloy, mga assets, mga bank accounts, walang ninakaw sa kaban ng bayan. Hindi pira ng gobyerno, hindi pira po yan ng mga taxpayer para i-fresh po ninyo. Ano bang nakikita nyo? Anak ng kagwang. This is diversionary tactics. Isipin nyo ho yun. Ito ay pamumulitika lamang. Part of political persecution sa mga Duterte. Dahil alam natin, ang KOJC, solid, hindi matitibag ang kanilang pagsuporta kay Vice President Inday Sara. Lalo na, no? Lalo na po ngayon, na si Inday Sara ay tatakbo na sa pagkapangulo at nagdeklara na nga ho. Anyway, ito po yung isa sa mga consequences po talaga, no? Sa maagang pag-announce ni Vice President Inday Sara Duterte, natatakbo siya pagkapangulo. Tanggap natin po ito. Tama lang din po na maaga, kagaya po nito para makapag-diskarte si Inday Sara. Kagaya nito, ang isiminay kay OJC, Pastor Apollo Sikibuloy, ito yung number 1 inaasahan ni Inday Sara para sa kanyang kandidatura sa 2028. Ngayon, pinipres yung assets. Malamang, ang order na ito, magkasukaso pa man yan, siyempre may mga motion, papatagalin nila hanggang 2028 presidential election para hindi makapagtustos si Pastor Apollo Sikibuloy at ang KOJC Isiminay sa kampanya para kay Vice President Inday Sara. Di ba ho? Maagang pinilayan nila si Inday Sara. Pero maraming paraan dyan para makatulong ang taong bayan. Kaya, bumuhos po ang suporta ng mga netizen sa kay Pastor Apollo Sikibuloy at sa KOJC sa social media. Dahil alam na ng taong bayan kung ano po ang nangyayari kay Pastor Kibuloy. Ito po ay kagagawan ng mga budlat ang mata dyan sa Palacio de Polvoron. Lalo na yan si Lisa Baki, lalo na yan si Bungit na malapit na kunin ni Satanas. O heto, basahin po natin ang mga maganda kasi yung mga komento at marami tayong matutunan dito sa mga komento ng mga netizen. Ayan po. Kagaya ni Honald, maraming salamat Honald. Basta Honald, sabi niya, mag-ingat ang may maraming pera kahit tulison mo. Kasi nanakawan kasi ang gobyernong Marcos magnanakaw naman talaga mula noon hanggang ngayon. Sabi naman ni Christine, demonyo gyud si BBM, hapit na imong karma. Demonyo daw si Bongbong Marcos, malapit na daw ang inyong karma. Basahin natin isa-isa para makita po ng taong bayan kung gustuhan ba talaga ng maraming Pilipino yung kagaguhan ng gobyernong ito. Sabi ni Nelia, grabe na jud ning gobyerno ha. Mura na komunista ning nagdala. My God, Lord, ikaw na bahala aning gobyerno nga way klaro. Sa Tagalog, sobra-sobra na daw itong gobyernong ito. Parang mga komunista na ang nagdala. Ang Panginoon na lang ang bahala sa gobyerno na hindi maayos, na malabo. Ito, sabi naman ni Ray Sato, of course, ilaha i-target si Kibuloy, kay he will support Duterte, maubitaw ilaha giuna ug kuha. Tingnan mo ha. Of course, ay target umano nila si Pastor Kibuloy ang inuuna dahil suportado ni Pastor Kibuloy ang mga Duterte. Ganun talaga ang mangyayari. Kaya inuuna na ngayon ang KOJC, yung mga kayamanan ninyo, mga assets ninyo, pati air assets na pwedeng magamit ni Vice President Inday Sara papunta doon sa pangangampanya kung saang lugar
No? Kasi naalala ko kay Tatay Digong, kailangan talaga nagagamit talaga ni Tatay Digong yung mga air assets ni Pastor Kibuloy, mga helicopter eh. Pagdating sa mga rally, pagangangampanya, yun ang ginamit ni Tatay Digong. So ngayon, ito, pinilayan na ni Lisa Baki, pinilayan ni Bangag, huwag mong gamitin. Kasi pag ginamit mo yan, may kaso yan, puris lahat yan. Ganong katindi ang hinayopak. Sabi ni Joy, para dili makatabang kay BP Sara, mauna ilag i-phrase o niya si Chabit dili nalang kwentahon. Oh? Nako, delikado rin si Chabit Singson dito ha. Baka ma-press din yung assets kasi may kaso rin naman si Chabit dyan sa ombudsman. Ang sabi dito sa Bisaya, no, ang purpose daw na pinifreeze nila yung assets para hindi makatulong kay Vice President Inday Sara Duterte. 100% legit po yan. Ang sabi naman ni Noel Perez, hadlok kayo. Oh? Hadlok kaayo sila kay BP Sara. Kaya tanang possible mo finance, donate sa campaign ni BP Sara, gipi angan na. Oh? Sa Tagalog, no, takot na takot sila kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya lahat ng mga mag-finance kay Vice President Inday Sara ay pinilaya na. Puta, legit. Yan ang totoo, hindi naman mga tulog. Itong mga Pilipino at mga netizen. Sabi naman ni Nael Di Gracia, inyuhan na tanang taga-gobyerno. Wala minang hangol, ana. Pero timan ninyo, bilog ang mundo. Sabi niya sa Tagalog, sa inyo na lang lahat yan, mga taga-gobyerno. Hindi kami nawiwili dyan, pero ang mundo ay bilog. There will be a day of reckoning talaga. Ngayon, sila muna, makapangyarihan, parang kayong makapangyarihan ngayon, sige, magpakasasa kayo. Magiging magiging gahaman kayo, pero there will be a day of reckoning. May katapusan din yung kademonyuhan ninyo. Sabi naman ni Cristel, ito maganda. Kumusta ang sa flood control? Haha, pris babud ba? O, tingnan mo. Yung sa flood control, yung mga kongresista na na-involved dito sa pangungurakot, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, anong ginagawa? Napi-freeze ba yung assets? Hindi po napi-freeze. Hinayaan pa rin po nila. Baka nga nilipat na po, no? Nailipat na yung mga nakaw na yaman sa ibang accounts na ang kawawa po dito, tayong mga Pilipino. Sabi naman ni Maria Sarsuela, divert jud og isyo taman sa inyong ginhawa. Kawat taman sa inyong ginhawa, maski paghutdon ninyo kawat tanang asset sa KOJC, dili ninyo kayang kawaton ang among kalinaw og kalipay. Ma-stress na lang in taon mo kaluoy ninyo. Kay 100-fold ang balo sa amahan. Gamahanan sa mga taong nagpaubos, maski ginalutos o ginadaot, basig di na in taon mo kaginhawa. Kay samot paming panalangin, laban lang mudira sa pikas og ngit-ngit nga side. Mukhang miyembro ng KOJC, mukhang malalim yung Bisaya yan, pero ang pinakabuod dito, sige pa, divert nyo pa yung issue, no? Hanggat sa inyong huling hininga. Kahit daw ubusin ninyong nakawin ang assets ng KOJC, hindi rin ninyo mananakaw ang kanilang kapayapaan at kasayahan. Ma-stress na lang kayo. Maawa, kawawa naman kayo. Yun ang ibig sabihin dyan sa Bisaya. Mga sakim kayo. Mga sakim kayo. Yan. Alam nyo po yung kasakiman ng gobyernong ito. Mga Marcoses, si Lisa, ay makikita mo, sobra-sobra. Pero, may katapusan yan, ako naniniwala. Matatapos din yan at darating ang panahon talagang bibigyan sila ng parusa sobra-sobra. O ito pa, ang daming sumuporta dito kay Pastor Kibuloy. Konektado po talaga ito sa kandidatura ni Vice President Inday Sara Duterte. O ito tayo, basa muna tayo. Sabi ni Carms Nims, ang bubuli talaga ng admin ngayon. Hindi po talaga bully lang na gano'n na parang normal lang ng bully. Talagang demonyo po sila, demonyong bully. Wala na po silang kinakatakutan, wala silang pakialam. Basta bubulihin ka at bubulihin. Sabi naman ni Hazel,
nangangailangan ng malaking pera sa Marcos, pang extra hospital kay Marcos. Putang ina. Nino naman kasing binabalita si Manong Jason Say. Sabi daw may nagchat na naman daw sa kanya. Hindi naman daw sinugod si BBM sa hospital. Tapos sabay pakita ang daming SWAT sa labas ng St. Luke's, anak ng kagawang kailang kaya tukunin ni Satanas. Kunti na lang, kunin na yan ni Satanas Hindi siguro, para pang tosto sa pulboron. Sabi naman ni B-Mine, wow, very easy. How about sa mga nakadawat og malita, paki-fresh din, please. Lahat ng mga executive, nakadawat ng malita, nakatanggap ng malita. Dami. No, pinangalan ng mga ex-marines. Napi-fresh ba? Hindi. Marites Ungab, horot na nasa mga kawatan. Uubusin. Naubos na daw ng mga kawatan dyan sa gobyerno. Sabi ni Alejandro, asa naman ang imuhang tawag nito? Basahin natin. Ano rin to? Ilan lang naman to. Mga bashers ni Pastor Kibuloy. Asa naman Bisaya ang gahom, Pastor, gamitan na para sa imuhang kaso. May stop daw. Nasa na daw yung kapangyarihan ni Pastor Kibuloy? Gamitin daw para sa kaso, para may stop. Huwag kang mag-alala. Alam mo po ang Panginoon, may proseso yan. Ako naniwala ko kay Pastor Kibuloy, matatapos po itong lahat ng pang gigipit sa kanya. Huwag kang mag-alala, Alejandro. Bisaya ka man, pero there will be a time na ma-realize mo na yung nangyayari kay Pastor Kibuloy ay talagang kagagawan ng gobyernong Marcos because of politics. Nagiging sakripisya lang si Pastor Kibuloy. Ikaw, Bisaya ka Dapat sumuporta ka sa kapwa Bisaya mo na wala man ginawa, wala man pagnanakaw. Pero si Bongbong Marcos, kaalyado niya. Yung mga ibang mga kongresistang mga Bisaya, taga Mindanao, mga magnanakaw, yan ang ibabas mo. Pero si Pastor Kibuloy, anak ng kamuti, wala yung ninakaw sa atin ni piso. Yan ang kita nila yan, ang pera nila yan, pinaghirapan ng mga miyembro yan. Hindi po bawal sa Pilipinas na magsikap at magsipag at kumita at mapalaki ang organisasyon. Tandaan po ninyo yan. Kaya, putangin na, itigil nyo yung pangbabas kay Pastor. Tuloy, isa lang din naman yan sa mga maraming sumuporta kay Pastor. Sabi ni Rosel, grabe, pero sa flood control no say. Yun na nga Kailangan, this is a politics. Flood control, tahimik. Bakit sa flood control ay hinayaan po nila? Kasi nga, makikinabang sila, ang mga kawatan ay supporter nila. No? Supporter nila sa susunod na eleksyon sa 2028. Sabi naman ni Noel Perez, hadlock kayo. Hadlock kaayo sila kay BP Sara. Sabi niya, natatakot na di umano sila kay Vice President Inday Sara Duterte. Yan naman talaga ang totoo. Kaya pinipres ang assets ni Pastor Kibuloy. Sabi ni Rads, paldo na naman ang government. Paldo mo lang. Kikita ang mga animal, magkakaroon ng assets, magkakaroon ng pera, na wala silang pinaghirapan. At yan ay pinaghirapan ng lahat ng miyembro ng KOJC. Legal. May piso, walang ninakaw sa atin. Lumalaban ng patas ang KOJC. Kaya inggit yung animal na palaka na to. Sabi ni Wish ko lang, wow, freeze ang bank account ni Pastor, pero kay Saldi, kumusta naman? Yung mga magnanakaw, kagaya ni Romualdez, hindi pinifreeze. Pero kay Pastor Kibuloy, pinag-iinitan. Sabi ni Kyren A.L., pero mga malita ng mga corrupt politicians, didma lang. Selective justice since meron tayo sindikatong gobyerno. Alata na masyado sila, no? Isipin mo yan, no? Yung mga mali-malitang delivery, kasabwat lahat, kaya kagaya sila ni Boying Rimulya, nabanggit sa affidavit Hindi mapipres ang assets nila kasi sila ngayon ang makapangyarihan. Pero hanggang dyan lang, malapit na ang 2028. Mauubos kayong lahat, sabi ni Tatay Digong, uubusin talaga kayo. Dahil, para walang makatulong daw kasi lapit na 2028, tama ka dyan. Yan lang ang mga nakikita nating rason kung bakit ginagago nila ngayon ang KOJC at Pastor Kibuloy. Para hindi talaga makatulong sa 2028, period. Ginawa na nila yung 2025 din, di ba? Nung last year, midterm election, meron din silang inilabas na freeze assets. Ngayon, nadagdagan. So, lahat na ng mga assets ng mga KOJC, Pastor Kibuloy,
hindi na magagamit. Kasi naka-freeze. Archie, yung mga sangkot sa malita, i-freeze nyo na. Hindi nga nila ma-freeze kasi nga, nakikinabang sila sa mga animal na mga kawatan ng mga buhaya sa susunod na eleksyon. Yun ang malinaw dyan. Okay, tuloy tayo. Yan, privilege natin ito. Kasi ito, makikita mo sa comment section, 99% talagang suportado si Pastor Kibuloy at kinukunik talaga kay Vice President Inday Sara. Sabi naman ni Ryan Pamunag, grabe na government ngayon. Garapalan na talaga. Hindi na kulang sa kanila ang pangungurakot, walang katapusan. Wala talaga, hanggang dulo ng walang hanggang, agad sila nakaupo. Honey boy. Pero si Kasin Martin, labas-pasok pa din sa Senado. Kongreso, sir. Baka napunta sa Senado, nagbibigay ng pera. Victor, silent message to the church. Possibly din, no? Pwede nilang papatahimikin yung mga religious sector. Kagaya ng Iglesia ni Cristo. Pwede rin itong magagamit nilang pananakot na, sige, susuporta kayo kay Vice President Inday Sara Duterte. I-freeze namin ang assets ninyo. At hindi nyo po yan magagamit hanggat pagdating ng eleksyon. Sabi naman ni Baklay, ubos na kasi yaman ng Pinas at nagbabantay na ang mga tao. Kaya dito na lang daw muna yaman ni Pastor Kibuloy uubusin ni Ngagba administration. Naubos na yung mali-malitang pera talaga eh. No? Nilimas na. Kaya ito na lang tayo, nakawin na lang natin itong kay Pastor Kibuloy. Pera. Yung kingdom. Lahat, anak ng kamote. Ranji, tila lumalayo na tayo sa flood control scandal. Sabi ko nga that's part of diversionary tactics. Kailangan na maghanap sila ng diversion para makalimutan yung flood control scandal. Na trilyon-trilyon yung nanakaw, tayong mga taxpayer yung ninakawan dyan. Nililihis na nila yung issue eh. Sabi ni Lemuel Salva, wala nang pondo ang gobyerno, naubos na sa nakaw ni Tamba, kaya nangunguha na lang sa private. Puta, ito yung nakakahiya. Wala nang pera. Ninakaw ng mga animal. So ngayon, mangunguha na lang sila ng mga assets. Alam mo, ginagawa din ito ng Marcos Sr. eh. Nangangamkam ng mga assets sa pribadong individual, private sector, para meron silang pangtustos sa kanilang mga lauho kung saan-saan mapupunta. Ito po yung tatak Marcos. Ito pa, tuloy lang natin ng konti. Meron. Ayan, kikita ho ninyo. Pati yung netizen, binibisto na ang mga animal. Tangin na, social media na kasi ngayon. Hindi na maluloko. Sabi ni Maria Indira, ito basahin natin, okay rin baliktad yung coming from private funds and ang bilis, i-freeze. Yung public funds didma lang. Tangina talaga, mapamura ka na lang eh. Ito ay private funds Pinifreeze agad. Pero yung mga ninakaw sa kaban ng bayan, sa gobyerno, PhilHealth funds, putangina, Maharlika Investment Scam, hinayaan lang. Sabi ni Gian, yung kay Pastor na freeze, pero yung napangalanan sa flood control anomaly, buhay na buhay. Ayun na, mahirap dyan. Ubos na kasi ang 800 billion malita at depleted na public funds, kaya mga assets na naman ni Pastor Kibuloy ang nakawin nila, akalain mo, nalulunod na sila sa yaman pero nakaw pa rin ang nakaw. Ang inumin, Sabi ni Casio, how in government property? Margalot. Pero yung mga magnanakaw ng bilyon-bilyon sa gobyerno, ay di nila magagalaw ang mga account. Di talaga gagalawin nila. Kasi magpakasasa sila sa inayupa kademonyuhan nila. Pero ito kay Pastor Kibuloy, pinaghirapan ng miyembro yan, nakakaawa naman itong ng KOJC. Reggie, the devil in power now, but on his last term, but there will be a swap of power soon. Malamang, sa 2028, talagang talong-talo kayo dyan. Yan ang tunay na pakay nila. Kumpiskahin lahat ng ari-arian ni Pastor. Ganun talaga ang pakay nila. Pinaghirapan ng bawat member nga yan. At pag-aari nila
at hindi galing sa kaba ng bayan. Kung kinurap ninyo ng mga opisyalis, yung kinurap ninyo mga opisyalis ng gobyerno, ang habulin ninyo mismo. Kasi bakit hahabulin mo yung yaman? Ang QJC, inipiso na galing sa mga taxpayer, wala pong ninakaw. Ang QJC, dugot pawis nila yan. Pinaghirapan nila. Same with INC. Dugot pawis din nila, pinaghirapan nila. Walang galing na pundo sa gobyerno. Pero bakit pinakailaman po ninyo ito? Tuloy lang natin, maganda yung komento niya. Alam nyo, kahit kunin nyo lahat ng mga iyan, mabubuhayan sila kasi masisipag yan sila na naglalako ng mga tighties giver, mga yan, gaya ng INC. Yung mga tights pala, mga tights giver ang mga yan. Siyempre, mabait naman ang miyembro ng KOJC. Tutulong yung mga miyembro. Kahit gibain ninyo, paggaling sa Diyos, hindi yan sila mawawasak, no? Or mawawatak, kahit mamatay pa pinuno nila. Exactly. Nakano na si Pastor Kibuloy, kumbaga nakaduplicate na. Alam nyo, hanggang dyan lang sila. Panggigipit, no? Pangangamkam, nang hindi naman po sa kanila. Alam nyo po, mayroon tayong ako sa akin, nakwento kasi sa amin ni Pastor Kibuloy, sinabi talaga yan sa amin na, nung pumunta si Lisa Marcos, diyan sa QJC, no? Tinuro po, yung pagkapanalo na, tinuro po yung kingdom. Sabi ni Lisa Marcos, that's mine. Ang kapal ng mukha, that's mine. Pera nyo, pera ng gobyerno. So ano ang ibig sabihin nun? Nung sinabi niya na that's mine, nanakawin niya ang kingdom, lahat ng property ng QJC, kukunin ni Baki, kukunin ng gobyernong Marcos. Kaya kawatan kayo, mga magnanakaw kayo, mga demonyo kayo. Paano hindi mo kukunin? Paano hindi ka mainggit? Tingnan mo naman, Davao Kingdom set to overtake Philippine Arena as world the biggest indoor venue. Isipin mo, sa Mindanao po yan, 75,000 seating capacity. Gusto kasing agawin nila para magkaroon sila ng ganito. Puta, pinaghirapan ng QJC, hindi basta-basta yan. Hindi pwedeng bibigay. O tingnan mo ito pa. Meron pong isang vlogger na tayo rin pumunta. Tangina, pati record, magluluding. Meron isang vlogger na pumunta sa QJC, no? Hindi na lang tayo kasi baka sabihin bias na mabisdak Panoorin po natin kung gaano kaganda ang kingdom. Kaya gusto nilang kingdom. Ang compound ng QJC, Glory Mountain, kaya gusto nilang nakawin. Gustong kunin ni Baki, Nandito tayo ngayon sa isa sa pinakamagandang prayer mountain nito po sa Davao City. So, as you can see sa likod natin mga boss, merong mga pine tree. Ayan. So, para ka nasa ibang bansa talaga, no? At napakalamig ng lugar. Magandang tanghali po, ma'am. So, yun, napakaganda, no? So, hindi mo katakalain na makakapunta sa ganitong lugar. Grabe. And ito po, ang prayer mountain na ito po ay pagmamayari ng KOJC. Grabe. So, meron palang ganito kagandang lugar dito sa may Davao City, no? Look at them. Wow. Diba? Diba? Mayroon kang makikita. Nakapunta ka na ba dito? Napuntahan mo na ba to? Wow, grabe. Para ka nasa ibang bansa. Grabe. So, wow, amazing. So, look at them, mga boss. Grabe, napakaganda, napaka-amazing, no? At ito, mga boss, ay natatamayong lamang na pagmamayari ng KOJC. Alright? So, grabe. And ito, nagipan yan. Napakaganda. So, ma-amaze ka talaga, mga boss. So, ganito kaganda. Dito po sa Prayer Mountain, sa tamayo ng Davao City. Ang ginhawa
kalikasan, kaliganda, tunay na kay saya. Dito ang puso, natutong huminga. Pagod na damdamin, ngayon may pag-asa. May mga bulaklak na sumasayaw sa hangin. Makukulay, mababango, kay sarap damhin. Dito ako'y payapa, puso ko'y gumagaan sa paraisong ito. Problema'y nililimutan. Dito ko natagpuan ng katahimikan ng isipan, paraisong likha ng kalikasan. Sana'y di na matapos ang sandaling ito. May mga bulaklak na sumasit. Ayan na po, mga kabisdak, yung Glory Mountain. Pati po tayo ay nakapunta po dyan. Tiningnan nyo po, yan ay pinaghirapan po ng miyembro ng KOJC. Hindi po deserve nila na yung kanilang itinuturing banal na lugar na pinaghirapan nila sa matagal na panahon ay kukunin lamang ng gobyernong Marcos ng walang dahilan. Tandaan po ninyo, ni piso, wala pong ninakaw ang KOJC dyan. Pinaghirapan po yan ng bawat miyembro. Lumaban po sila ng patas para po sa lahat ng kanilang mga miyembro at nananampalataya sa kanilang relihiyon. Isang nakakalungkot po, pag-aagawin po ito ng gobyernong Marcos. Hindi po ito po pwede. O ito, meron din po akong ipli. Ito naman po ay sa... Tingnan mo naman po yung kingdom. Talagang aagawin talaga dyan ni Baki, mga inggit. O, tingnan mo. Yan po yung kingdom. Gabi po yan. O. Meron pong 75,000 seating capacity. Nakapunta ako dyan nung hindi pa talaga tapos. Sana makapunta kami sa opening niyan. Ito po yung nanakawin ng gobyernong ito. Na basta-basta lang ganun. Kukunin lang sa'yo. Kasi nga ikaw Duterte supporters ka. Parang ang pinapalabas nila, sige, sumuporta kayo kay Inday Sara sa 2028. Kayong mga negosyante, kayong mga religious sector, kayong mga private organization, nanakawin namin ang inyong pira. Nanakawin namin ang inyong mga ari-arian. Lahat ng mga bank assets ninyo, i-freeze namin. Kami ang magmamayari yan. Kukunin namin. Sa ayaw nyo sa gusto, wala kayong magagawa, nakawin namin yan harap-harapan sa inyo. Oras, nasusuporta kayo kay Inday Sara. Ito pa partner, piplipan rin natin ito. KOJC. Ayan po yung kingdom. Napakaganda. May mga fountain po yan sa labas. Yan sa fountain sa baba. Restaurant po yan. Pinaghirapan po nila yan. Ganong katindi ang engineering dyan. Mga malalaking LED na pwedeng magiging talaga tourist spot dyan. Hindi lang po proud ang Davao City, kundi proud yan buong Pilipinas. Mantakin mo 75,000 seating capacity sa buong mundo, pinakamalaki. Ayan o. Indoor stadium na gustong nakawin lang ni Baki at aangkinin ng walang kahirap-hirap. Walang koneksyon ito sa kaso labang kay Pastor Kibuloy. Diyos ko, yung mga child abuse, mga human trafficking, anak ng kamuti, walang katotohanan yan. Binasura na po yan ng Regional Court ng Davao. Dahil alam po natin, nagawa-gawa lamang, walang ebidensya, puro chismis marites, kagagawa ni Hontiveros. Ayan o. Sino bang hindi mainggit dyan? Talagang nanakawin yan kasi parang nasa ibang bansa ka eh. Pero nasa Pilipinas lang po yan. Sa Davao lang po. O tingnan nyo po. Nakakatanggap si Pastor Apollo Sikibuloy, kailan lang Pastor Apollo Sikibuloy ng award, Youth Advocate
of the Year. Isipin mo yan, Youth Advocate of the Year. Pagkilala kay Pastor Kibuloy. Tingnan mo. Gagawaran ba si Pastor Kibuloy ng mga award na ganyan kung siya ay masamang tao? At bibigyan ba siya ng biyaya ng Panginoon kung siya ay masamang tao? At dadami ba ang miyembro ni Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ kung siya ang masamang tao? Alam niyo po, simula ho ng tinarantado ng gobyernong Marcos si Pastor Apollo Kibuloy, paninira sa social media, television, gamit mainstream media, lalong dumarami po ang miyembro ng KOJC. Kasi hindi nga ho totoo ang mga akusasyon kay Pastor Kibuloy. Ito ay pamumulitika lamang. Ito ay konektado sa pagiging supporter niya sa mga Duterte. Wala nang iba, kundi ang purpose nila para patahimikin si Pastor Apollo Kibuloy upang mapigilan ang pagsuporta kay Vice President Inday Sara Duterte sa 2028 presidential election period. Walang duda dyan. Kaya nga ang mga netizen nagre-react eh. Paano naman yung mga nakaw sa flood control? Kailan nyo i-freeze? Yung mga kayamanan rin Romualdez na galing sa nakaw. Lisa Marcos, Sandro Marcos, na tumatanggap ng allocables, nasa ano din? Nasa affidavit ng mga ex-marines. Hahayaan lang natin. Marlica Investment Scam. Nasa na yung investment scam na yun? PhilHealth Funds, nasa na yun? Ginagago na tayo, no? Harap-harapan. Dinadivert ang issue na para bang si Pastor Kibuloy ang pumaldo sa flood control. Kayong mga Marcoses, mananagot kayo sa bayan dahil kayo ang pumaldo sa flood control, hindi lang sa flood control, kundi sa lahat po ng government projects. Pumaldo kayo mga tulay, farm to market road, irrigation. Pinagkakitaan ho ninyo pati yung mga anak, mga smuggling, mga sibuyas, bigas, asukal. Kaya, kahit anong gawin ninyo, sa KOJC, anak ng kamuti, babangon ang mga yan, mga matatag na yan. Yung experience nila sa KOJC SEDS, sobra-sobra na po yung katatagan nila. Tatayo pa rin ang mga yan. Pagdating ng 2028, yung mga assets ninyo, Bongbong Marcos, kukunin yan ng gobyernong Duterte. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak,
Gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Pista Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Pista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.